Punta tayo ngayon sa discussion natin. Pwede tayong magbigay ng comments. Kunyari, may mga na-clarify sa usapin ng incarnation, hypostatic union. Tapos pwede mag-question mga confusion. Ayan. O kaya naman mga honest questions. Pwede yan. Ano muna? Arvin. Go Vin. Hello. Clear ako ba? Yes. Ayan. Kasha na. Hello. Kasha In-improve ko na, na. Pas. May ano na. In-improve mo na. Brevity. Sige, Pas. Simulan na natin. Ayun, salamat muli, Pas, sa study. Salamat sa Diyos dahil napag-usapan natin ay orthodox belief. So, yun. Hindi announcement. So, number 1, Christ is truly God and truly man. Second point, it is through Christ, the means He provided, and the careful study of Scripture with the Church's guidance that we arrive at the orthodox. Regarding lang sa first point, parang napaka-brief and given na. That's the thing kasi sa mga creeds and confessions natin. Isipin natin parang given na eh. Pero imagine natin sa unang panahon na literal na wala pang papel pa na available noon, wala pang technologies, wala pang mga fact checkers na pwede mong i-proofread, i-proof text. Limited ka lang talaga kung anong resources na meron ka. Being able to arrive at the truth, ipagpapatunay lamang na stricto at ang Diyos natin ay talagang kumikilos para ipakita sa atin yung tunay na katotohanan. Tanging lamang sa mga pamaraan niya sa usapin ng hypostatic union. Salamat sa Diyos dahil being God and being truly God and being truly man, He made all those sacrifices for us. And that's the beauty na nakikita ko pa regarding sa gospel natin na ginawa ito ni Cristo. Even though in eternity past, marami siguro other ways or other plans na hindi na need mag-suffer ng Diyos. Pero tinake niya pa yung path with the most intense suffering. So, yun yung nakikita ko dun, Pastor Jay, nakita kong biyaya ng Diyos sa usapin natin ng hypostatic union. It allows us to know more about Christ, to know more about our God. So, praise be to His name. Sa'yo lang naman, Pastor. And for the questions, Pastor, regarding lang naman sa more on the practicals and siguro additional na lang regarding sa, may concern kasi ako regarding sa Eastern Orthodoxy. So, yun na. Number 1, how do we teach one another in making sure we are orthodox in our beliefs? And number 2, where should memorizing the creed apply in our Christian walk? In particular, dito sa Chalcedonian Creed. Points ba pas na ma-memorize natin to? So, yun lang naman. So, ayun, thank you, bro. Pwede tayo mag-usap sa Eastern Orthodox. Kasi yung Eastern Orthodox naman ay ano lang yan, division ng Roman Catholicism. So, pero meron din silang mga sarili nilang mas mysticism kasi yung Eastern Orthodox eh. So, hindi porket pangalan nila Orthodox. Ano na sila, okay na sila. So, actually, mas mahirap maintindihan yung doctrine ng Eastern Orthodox kaysa sa Roman Catholic eh. Kasi yung Roman Catholic, meron silang mga confession. Meron silang Vatican II, meron silang Council of Trent. Mas madali, very written yung doctrine ng Roman Catholic Church kahit na may popular belief pero may formal belief sila. Mas mahirap yung Eastern Orthodox. I don't know kung meron silang ganun kasi wala silang centrality eh. Kasi sa Roman Catholic may centrality, may Vatican. Kaya mas madaling makita kasi may mababasa tayo. So, ganun. Yung dito diretso sa question. So, paano natin matuturuan yung isa't isa in making sure we are orthodox sa belief natin? Normally, ito sa kasaysayan, kaya lang nagkaroon, example ng Apostles' Creed, Nicene Creed, Chalcedonian Creed, kaya lang lumabas yung mga yan dahil may mga heretical. So, dumating sila dahil merong mga nag-claim ng tamang turo. Pero, sobrang layo na ng turo sa scripture. So, therefore, lumabas itong mga, so, kumbaga, reaction ito. Reaction yung mga creed sa mga sa mga maglalaban sa totoong turo regarding sa deity ng pagka-Diyos, incarnation ni Christ. So, normally,
kapag may mga nahahalata tayo na unorthodox language, pwede naman tayong magsalita. Pwede tayong kunyari sa hymns, parang hindi tama ito. So pwede tayo, kumbaga pwede mag-starter ng conversation yan. Sa teachings, kunyari biglang may nasabi ako, example lang, sabi ako na si Jesus ay tao lang. Ayan, dahil ganun. So, pwede ko maging starter ng conversation. Pastor, brethren, bakit ganito yung, ano yung tingin nyo dito sa hymn na to, sa kanta na to? Tama kaya to? So, mula sa errors, doon na di-distinguish ko ano yung truth or errors. Dahil may mga lumalabas na errors. Pati sa teaching. Pero negatively yun. So, corrective yun. Tapos meron din naman, of course, instructive. Ang ibig sabihin, sa normal conversations natin, sa normal devotional, normal preaching, normal teaching, normal prayer, kailangan nating maging precise sa mga language na ginagamit natin. Ibig sabihin, hindi tayo bara-bara na nagsasalita regarding sa Diyos. For example, sa prayer, ang Trinitarian tayo mag-pray. Ang normal na prayer, ang kausap, Ama. Mahirap. Pwede tayong manalangin kay Jesus. Pwede tayong manalangin sa Banal na Espiritu. Pero hindi dapat normative yun. Kasi si Jesus mismo nagsabi, when you pray, pray like this. So, dun pa lang sa prayer natin, instructive na yun. Kapag nanalangin tayo, Ama, may distinction na yun. Ang pinapanalangin na namin, hindi ang anak. Ang pinanalangin na namin, hindi ang Banal na Espiritu. Ama ang pinanalangin na namin. So, may consciousness dapat doon. So, pag nanalangin tayo, hindi natin dapat sabihin na, Ama, salamat namatay ka sa krus. Mahirap yun. Kahit na for example, sa isipan nung nagpe-pray, nag-switch na siya. Hindi, anak pala yung ibig ko sabihin. Pero, of course, sa mga nakikinig, mahirap yun. Ano na yun? Controversial na yun. So, kailangan natin maging maingat. Instructive ang prayer, lalo na ang public prayer. So, kung gusto natin kausapin ng Panginoong Hesus sa panalangin, pwede. So, pwede maging instructive din yun. Panginoong Hesus, salamat sa inkarnasyon mo. Ikaw ay tunay na Diyos. Ikaw ay tunay na tao. Ikaw ay nagdusa sa pagkatao mo. Kaya ang Bible palaging sinasabi, He did this according to the flesh. For example, yung Romans chapter 9, naninunod si Jesus daw ay kalahi nila according to the flesh. So, very precise. So, ganun din yung mga teachings natin, dapat maging very precise tayo sa language natin. Yun yung mga paraan kung paano natin pwedeng ma-make sure orthodox natin sa belief. Saka yung occasional na ganitong study. Hindi naman, of course, kada study ay pinag-uusapan natin Trinity, Orthodoxy. Pero occasionally, kunyari ngayon, season ng Christmas, whether we believe na kailangan celebrate or not, pero merong opportunity na pwede natin pag-usapan yung hypostatic union. Hindi na natin pinag-uusapan dito na birthday ba ni Jesus on December 25. Meron tayong mas importanteng dapat pag-usapan na anong itsura nun, anong kahalagahan nun. So, ayun. Yun yung pagtuturo natin ng orthodoxy. Yung pangalawa, maganda naman talaga na mag-memorize tayo ng creeds. Meron lang talagang, after kasi ng Nicene Creed, sobrang hahaba na. Madali lang yung Apostles Creed, madali lang yung Nicene Creed. Pero pagdating na ng Chalcedonian Creed, sa Athanasian Creed, medyo laborious na siya. Pero, kahit di natin siya ma-memorize, at least somehow, may time na mababasa natin siya. So, sa personal walk na ito, sa personal studies na to. So, okay, mag-memorize ng creeds.
Kung may capacity tayo, may time tayo, makapaganda niyan. Lalo na kung availability natin ay pag-aaral nito. So, any follow-up that, bro? Pas regarding our final comments regarding sa orthodoxy sa beliefs natin. Part to ng grace at blessing natin ng Diyos na as time goes on in our progressive sanctification, dumadami, lumalawak, lumalalim, at napapabanal tayo sa mga kaalaman natin sa Kanya. And ang blessing dito, hindi lang naman siya usapin na ikaw lang sa sarili mo at ang Diyos. Hindi may kasama ka pang iglesia na kasama mo sa orthodox beliefs. Kasi hindi ko naman pwede magsabi ng orthodox ng ikaw lang. Kailangan mo talaga makasamahan. Kasi makasamahan na hindi pinabanal din. Kayo pa. Ibig sabihin, orthodox kami. Hindi lang individual, yes. Yan yun. Regarding nga sa creeds and confessions, may mga namatay talaga na saints para lang maiabot sa atin yung mga creeds and confessions na yan. May mga opposition din na pumapalag na sinasabi, hindi, fake yung mga creeds nyo. Sa amin yung tama. And dumating nga yung point, at salamat sa Diyos na na-preserve yung mga tapat na creeds. Siyempre, sa mga early church fathers, grabe rin siguro experience nila. Gawa tayo ng creed, may tapat natin sa mga heresies ni ni Pelagian, okay? Ni Arius. Yung kay Calvin din, yung mga kalaban nila. Kailangan balikan yung creed. Ano ba nakasabi doon? So yan. Salamat sa Diyos dahil hindi tayo pinabayaan. Hindi tayo iniwan sa sarili lang natin to figure it out na para bang araw-araw may mystery na kailangan nating alamin. Hindi, lahat revealed na. That's through the help of technology, through the internet, through the multiple and many churches, both locally and internationally. We are given such a great heritage of our Reformed tradition and of our Reformed teachings. Nawa, magamit natin ito hanggang sa walang hanggan. Sa'yo lang naman, Pas. Salamat. Thank you, bro, sa doon. Question? Sige po. Any other? Si Deacon John. Hello, Deacon John Madrid. Community life. Good evening po. May tanong lang ako, Pas. Parang sinasabi natin na yung emptying ni Christ ay addition, hindi subtraction. Pero paano naman natin sasagutin yung paano related doon yung usual na tanong na hindi alam ni Christ yung muli niyang pagbabalik? Related ba yun doon sa emptying o may ibang context o kung ano man? Yun po yung una kong tanong. Meron pa akong isang tanong, Pastor. Different naman. Ayan, thank you, Deacon. Regarding dun sa pagiging hindi alam ni Christ nung second coming niya, hindi yun parte nung tinatawag na veiling ng John chapter 1. Dahil yung veiling ng John chapter 1 ay pinag-uusapan doon ay yung kaalaman ng mga nakakakita sa kanya na siya ay Diyos dahil naging totoong tao siya. So sa pagiging tao niya, na-veil na talaga. Part yun ng pagiging totoong tao niya. Dahil siya naging totoong tao, makikilala siya bilang totoong tao. So na-veil talaga. Never yung person ni Christ na hindi nakilala bilang Diyos. Never yon. So doon lang sa incarnation niya, nakilala yung person ni Christ, yung person ng Logos, na hindi Diyos. Siya ay totoong naging tao. Hindi lang sa pagiging Diyos, kundi sa pagiging tao. Doon sa mga nakakasama niya araw-araw. So, yung sa hindi niya alam kung kailan yung second coming niya mismo, nung sinabi niya only not even the angels nor the Son ang hindi nakakaalam ng second coming, yun ay totoo. Totoong hindi alam ni Jesus kung kailan siya darating dahil siya ay totoong tao. At dahil siya ay totoong tao, limited talaga yung knowledge niya. Yun yung sinasabi na common infirmities. Yun yung sinabi na lahat ng human properties meron siya at lahat ng common infirmities meron siya. Part ng common infirmities or limitation ay yung limit sa knowledge. Sa pagiging tao ng Panginoong Jesus, limitado talaga yung knowledge niya. Kumbaga,
Si Jesus sa kanyang pagka-Diyos ay omniscient, pero si Jesus sa kanyang pagkatao ay hindi omniscient. Katulad ng si Jesus sa pagka-Diyos niya ay hawak niya lahat ng gravity, ng laws of physics, laws of nature. Pero sa pagkatao niya, nakadepende siya sa lahat ng laws of physics, laws of nature. Sa kanyang pagka-Diyos, kaya niyang gawin lahat, omnipotent siya. Pero sa kanyang pagkatao, hindi niya kayang gawin lahat. Meron siyang limitation ng pagiging tao. Yun yung clarification ng confession na Chalcedonian din. Chalcedonian ang confession. Lahat ng Reformed confession ay creedal. So lahat sila nag-agree doon sa Chalcedon. Ang ibig sabihin nun ay totoo yung pagkatao niya. During that time na tinanong siya, hindi niya talaga alam. Dahil hindi siya nagpapanggap, hindi siya nagsisinungaling, totoong hindi alam ni Jesus kung kailan yung second coming. So, yun ay part ng kanyang common infirmity bilang isang totoong tao. Kung paanong totoong gutom siya, common infirmity yun, totoong may hindi rin siya alam. Kung paanong totoong nung bata pa si Jesus, 12 years old siya, nasa temple siya, tinatanong niya yung mga religious teacher, sobrang ganda ng mga tanong ni Jesus. Namamangha nga yung mga religious teachers eh. Pero totoong mga tanong yon. Hindi sinabi hindi ang 12 years old Jesus, hindi niya sinabi na alam ko lahat. Nagte-train siya. Tine-train niya yung mind niya. Nagbabasa ng libro si Jesus. Wala pang books na katulad natin, pero nag-aaral siya. So, in his humanity, he does not know. So, ayun, Deacon. Baka may follow-up doon tapos yung another question. Sige po. Thank you po, Pastor. And I think that makes sense kasi hindi naman nako-communicate yung omnipotence niya sa humanity niya. Pero may times na pwedeng i-exercise ng Diyos yung miraculous. Pinaparami yung pagkain, nakakapaglakad sa tubig. Pero hindi siya yung parang tama ba ginagamit yon as special signs o special manifestation ng glory ng Diyos. Mahirap lang sigurong intindihin, parang madaling accept yon na hindi nako-communicate yung omnipotence. Pero mahirap i-grasp para sa ating mga tao na hindi na i-communicate yung omniscience kasi sa mind yun eh. Obvious sa body, walang limit. Obvious sa body na limited. So hindi mako-communicate yung omnipotence. Pero meron bang hindi mako-communicate? Sa mind naman. Pero babalik nga doon sa true humanity ni Christ. Kung ganun pala, nako-communicate pala yung omniscience, ibig sabihin may capacity yung utak ng normal na tao na malaman ang complete knowledge. Okay. Divine. Tama. Yung difficulty. Ayan sana yung gusto ko i-discuss next Monday, yung sa communication of properties. Okay. Dito may pinagkaiba yung Lutheran view ng communication of properties sa Reformed view ng communication properties. Yung Lutheran view ng communication of properties, may mixture somehow eh. Yung divine at human eh. Tama. Yung dahil sa Lord's Supper. Communication of properties ng Reformed, dahil sa person at linguistic siya. Hindi siya may napapasa yung divine sa humanity, may napapasa yung humanity sa divinity. So anyway, yan. Thank you po. Yung pangalawa kong question, more like para siyang question ng observation. Kasi doon sa Philippians 2, actually, dati pa, iniisip, parang ina-accept ko naman yung paliwanag na naririnig natin sa mga Reformed Systematic Theology. Pero lately, na naging malinaw sa akin yung angel of the Lord sa Old Testament na palaging na si Christ ay nagpapakita visibly sa Old Testament.
in a visible way. At at parang nami-miss out ko lang kasi na sa tuwing lumalabas yung pangalang Yahweh at nagpapakita si Yahweh, nagko-communicate siya, hindi ko naiisip na si Christ pala yun. So, kasi doon sa kanina po yung na-quote, Philippians 2, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Ngayon, sinasabi dito na yung form of God ay pagka-Diyos, in contrast sa form of a servant o yung being born in a likeness of men. So, ang sinasabi, yung emptying doon ay hindi pag-aalis nung mga divine prerogatives o divine qualities, kundi taking in the human form. Pero ito yung naiisip ko lang, hindi ko naman sinasabing ito yung perfect na explanation. Pero kasi may parallel kasi sa Old Testament yung form of God. Sa Numbers 12 verse 8. Numbers 12 verse 8 ang sabi doon. Babasahin ko sa BSB. Ang sabi, I speak with him. Nagsasalita si Yahweh. I speak with Moses face to face, clearly and not in riddles. He sees the form of the Lord or the form of Yahweh. So, kung may phrase na sa Old Testament na form of the Lord or form of Yahweh, hindi malayong isipin na yun yung form of God na pinagkukunan ni Paul sa Philippians 2. At kung tama yung observation ko doon na yung form of the Lord sa Numbers 12 at yung form of God sa Philippians 2 ay iisa, hindi kaya na yung form of God doon ay yung glory ni Christ, yung pre-incarnate glory niya, yung angel of the Lord na kapag nagpapakita siya, may smoke, same language sa transfiguration, basta yung mga ganong idea na glorious yung manifestation ng angel of the Lord. So, imbis na ganon yung ipakita ng Diyos dahil yung Godhead nature nga ay hindi naman visible, pero kapag pag gusto ng Diyos i-manifest yung sarili niya visibly through the second person, angel of the Lord sa Old Testament, sa New Testament, Christ, pero imbis na ipakita niya yung form niya katulad sa Old Testament, na angel of the Lord, hindi kaya dito sa New Testament, form of a servant. So, truly man na siya. So, yun lang yung naiisip ko. Hindi naman siya, hindi ultimately question eh. Parang, hindi kaya, parang ganun. Ayun lang po. Amen doon, Deacon. Hindi ako makapag-comment doon sa numbers. Pero magandang observation yan. I think meron yung pwede nating ma-observe doon sa context ng Philippians chapter 2 na yung glory niya ay hindi niya minanifest sa kanyang incarnation sa pamamagitan ng tinuturo na pagpapakumbaba. Kasi humility yung tinuturo doon sa Philippians chapter 2 na part yun ng humility niya doon. So, thank you, Deacon, sa question saka sa explanation. Kala ko tatanong mo ako ng Dolezal eh. Naghahanda na ako eh. Anyway, thank you, Deacon. Ang next, si James Suarez. Si James ay sa Pastor Eli Cana, Reformed Baptist Church of Malabon. Ayan. So, ang dalawang question. Number 1, yung two natures ba ni Christ ay symmetrical or asymmetrical? Ayan. So, buti na lang, bro, nabasa ko to. Kasi kung hindi ko to nabasa, hindi ko ba to nabasa? Somewhere. Nung inaaral ko to, may nabasa ako regarding this. Pero, bala ko siyang isama next Monday yung hypostasis saka hypostasis. So, next Monday,
bala ko siyang isama dun sa part 2 nitong hypostatic union. Kay Pastor James. Okay. Sa kanya pa naman nabasa. Ako sa iba ko siya nabasa habang inaaral ko to. Pero ang binabanggit lang talaga na asymmetrical yung human nature ni Christ saka divine nature ni Christ dahil yung human nature ni Christ ay may simula. Kumbaga hindi sila at least doon sa nabasa ko kumbaga may simula pero walang hangganan. Pero yung divine nature ni Christ ay walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Infinite. Tapos hindi pa yun under ng time. So ibig sabihin hindi talaga ito symmetrical ultimately. Pero ang knowledge ko lang ay dahil doon sa beginning at end nung kanyang human nature. Kumbaga, hindi eternally man si Christ. Naging tao lang siya. Nagsimula lang yung pagiging tao niya nung kinonceive siya through the power of the Holy Spirit. Pero, simula nun, hanggang ngayon, tao pa rin si Christ. Nasa right hand siya ng Father. Nung umakyat si Christ, glorified na siya, resurrected na siya, exalted na siya. He is still truly man. So, Jesus is forever God-man. Walang hanggang Diyos-tao siya. Kaya nga sa eternity, yung pagpasok natin sa glory o kaya pagbaba ni Christ dito, makikita natin siya face to face. So yun yung as far as I know, yung sa usapin niyan, yung number 1. Number 2, etong hymn, and can it be ni Wesley, that thou, my God, should die for me. Again, kasi hindi ko muna sinama ngayon kasi sobrang hahaba, yung usapin ng communication of properties. Pag sinabi natin na communication of properties, ina-attribute sa human nature yung ginagawa ni Christ sa divine nature dahil one person siya. Yun lang yon. For example, sa Acts 20:28, nung sinabi ni Paul sa mga pastor sa Ephesus, nung sinabi ni Pablo sa kanila, the church of God, which he bought with his own blood. Acts 20:28. Sabi ni Paul, binili daw ng Diyos sa pamamagitan ng dugo niya yung church. Alam natin walang dugo ang Diyos. Kaya naman, dito papasok yung communication of properties. Ang ibig sabihin ni Paul na ang Diyos, si Jesus, sa kanyang pagiging tao, ay binili yung church sa kanyang sa pamamagitan ng dugo niya. So, hindi problema sa scripture yung language na communication of properties. Hindi siya problema sa scripture. Bakit? Dahil sa person ni Christ. Si Christ na Diyos ay kumilos sa pagkatao niya. On the other way around, sa Jude naman, sinabi doon na si Jesus daw yung nag-save sa mga sa Israelita sa Egypt who afterward destroy who did not believe. Yung pangalang Jesus, nagsimula lang siya nung sinircumcise siya nung 8 days old siya. Saka lang siya binigyan ng pangalang Jesus. Bago siya ipanganak, wala pang Jesus. Walang Jesus sa Old Testament. Wala yung name na Jesus. Kasi yung Jesus na name, yan ay incarnate name. Yan yung name niya sa pagkakatawan tao niya. Therefore, nung sinabi ni Jude na si Jesus daw ang nag-save sa Israelita mula sa Egypt at pinarusahan, dinestroy yung mga hindi naniwala, ang ibig niyang sabihin ay si Jesus sa pagka-Diyos niya. Si Jesus na may pangalang pang-tao, ay siya yung Diyos na nagligtas at nagwasak doon sa mga naniwala at sa mga hindi naniwala. So, etong hymn ni Wesley na That Thou My God Should Die For Me,
hindi siya problema. Pag meron tayong usapin ng communication of properties, ang alam ko na may problema dito is si R.C. Sproul. Kaya lang kasi sa R.C. Sproul, may problema rin siya sa communication of properties eh. Kaya dati, binabansagan siya ni Mark Jones na Nestorian. Kasi ayaw ni R.C. Sproul na nilalagay sa humanity yung uniquely divine. Yun yung problema ni Sproul. Hindi daw pwede mamatay ang Diyos. Bakit mo sinasabing mamatay ang Diyos, Wesley? Kaya lang sa Bible, pwede naman yun. Hindi siya problema sa Bible. Sa Bible, sabi, dugo ng Diyos. Sa Bible, sabi, si Jesus, niligtas yung nasa Old Testament. So, hindi siya problema na that thou my God should die for me. Meron na tayong sense dapat na may diwa tayo na okay, ang Diyos sa pagiging tao niya ay namatay para sa akin. May isa-usapin niya ng incarnation. So, I do not think issue siya. Katulad ng hindi issue yung Theotokos. Yung ang pinagbubuntis ni Maria ay Diyos. Hindi ibig sabihin nun na ang nasa sinapupunan ni Maria ay yung essence ng pagiging Diyos, kung hindi pinapakita nun na yung pinagbubuntis niya na tao ay totoong Diyos. So, kaya totoo yung Theotokos. So, any follow-up then James. Tapos after James, I see Joel and then si Paul. And thank you, James. Si Joel. Go, bro. Good evening, Pas. Good evening, mga kapatid. Pas, thank you sa lecture po ulit. Yung questions po, tsaka po may reflection pero question po muna. Kasi narinig ko po kay Deacon John tsaka kay Brother James kanina. Siguro po clarification lang. Si Jesus po nung namatay po sa cross, tama po, no? Human nature yung namatay doon. Yes. Yun po. Thank you po. Tapos po yung question 2 hindi pwede. hindi pwede yung opposite. Opo. Tapos sa question 2 po is sa glory, when Jesus comes back sa second advent, tama po ba na when we see Jesus Christ, di ba po beatific vision yun, will we see God the Father as well and the Holy Spirit in Christ Jesus? Or will we see any, although, sorry, labo pala ng tanong ko, sana po hindi rin heretical, but somehow, does the scripture reveal na we'll see Jesus Christ because Jesus Christ is the image of the invisible God? And sinabi rin niya na when we see Jesus, we're seeing the Father. So parang inisip ko po na dahil si Jesus yung incarnate, so parang ang tingin ko is we'll only see Jesus sa glory. Although, parang sobrang far-fetched na kasi we'll know when we get there. Yeah. Pero yun po. Ayun, physically, ang makikita lang natin ay si Jesus. Physically. Pero, makikilala natin ang Spirit at ang Father dahil sa revelation din ni Jesus. Ang nireveal ni Jesus sa New Testament ay ang Trinitarian nature ng Diyos. Kaya yung pinag-uusapan natin na beatific vision, yung beatific vision na yon ay vision ng pagka-Diyos ng Diyos. Therefore, hindi man natin makikita physically yung pagka-Diyos, kasi even in eternity, hindi naman magiging physical ang Diyos. Pero makikita natin yung glory at ganon din yung knowledge natin ay mas magiging glorified knowledge kung sino siya. Therefore, makikita natin na yung person ni Christ, makikita natin yung humanity ni Christ na alam nating Diyos siya, sa Kanya ang kabuuan ng pagka-Diyos, makikilala natin yung Diyos through Him. Through Him. Even sa eternity, totoo pa rin na He is the way, He is the truth, and He is the life. No one will come to the Father
but through Him. Through Jesus pa rin lahat ng knowledge natin tungkol sa Diyos. Therefore, kapag tinignan natin siya, mas nakilala natin siya, mas makikilala rin natin ang buong triune God. So physically, hindi, kasi hindi limited sa physically yung knowledge of God eh. May mental aspect yun eh. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero kilala natin yung Diyos. Pero merong mga nakakita kay Jesus na hindi kilala yung Diyos. Ang dami nakakita kay Jesus. Pero hindi nila kilala yung Diyos. So, may physical sa mental aspect yung pagkakakilala sa Kanya. In eternity, makikita natin physically sa humanity ni Christ, glorified. Pero, more than that, yung knowledge natin mabubuksan. Wala na yung noetic effect ng sin. Wala nang sinful corruption yung mind natin. At ganon, hindi lang sinless na kung hindi glorified yung minds natin. Therefore, makikilala natin ang buong triune God. Hindi pa rin comprehensively, pero truly growing. Ibig sabihin, makikilala natin siya ng higit at higit at higit at higit tapos eternally. So, kunyari sa glory, Monday, sa Tuesday, mas makikilala mo siya lalo. Wednesday, mas makilala mo siya lalo. Thursday, makikilala mo siya lalo. After 1 year natin sa glory, mas makikilala mo siya lalo. After 1 million years, mas makikilala mo siya lalo. Tapos, walang hanggan. Hindi natin siya maaabot. Hindi natin mako-contain yung glory ng Panginoon doon. So, pero tapos, yun yung happiness natin eh. Yung happiness natin ay yung beatific vision. Kaya tayo maging masaya kasi makikilala natin yung Diyos sa through Christ. Follow up doon, bro. Sige. Actually, na lang pas, wala na pong follow-up. Reflection na lang po siguro na dahil mapalad tayo na nireveal ng Panginoon yung sarili niya sa atin. Then at least na-remind lang din dahil sa hypostatic union. Tsaka nakita ko yung necessity ng pagiging truly God niya at truly man. Na kasi sa substitution he took our place kasi na parang kung hindi siya tunay na man, broken propitiation take place. Hindi yung parang representative natin. Oo, na parang illusion lang siya or apparition lang. Hindi pwede. So, ang galing lang nung wisdom ni God na nagtagpo-tagpo nagtagpo-tagpo yung mga truths na yon. Cohesive siya. I would say systematic yung hindi mangyayari yung mediatorial office niya tsaka yung work kung hindi siya naging truly God at truly man. Although baka nasabi na yan sa sa ibang lesson, pero tas yung next reflection doon is kasi yung mga cults nagkakaproblema dahil din sa pagkaintindi nila sa attributes ni God or sa persons ni God. Napaka-importante ng truths na malaman sino si God, ilan yung persons. Kaya pala sa mga catechism, even for kids, importanteng maintindihan na nila yon. Yes. Na there's only one God, there are three persons. Kasi pag we get it wrong, doon na lumalabas yung mga inventong sinakibuloy dahil hindi ko na elaborate pero ganoon na napaka-importanteng maging maingat doon sa truths. And yun yung denial of Christ na yun pag hindi mo in-acknowledge yung sinasabi ni Christ about himself sa word, you're denying him. Or I would even dare say na when we sin against God, nakakalimutan natin yung pagiging Diyos ng Diyos o pagiging Christ ni Christ. Ganon. Nakakalimutan, meron pala akong Savior, meron pala akong Comforter na Holy Spirit. Ganon. Yun lang, Bas. Thank you, bro, sa mga reflection na to na may kinalaman talaga siya sa Christian living natin ordinarily or daily. Thank you, Joel. Si Paul muna.
Tapos saka si Darlene. Go bro. Mag-open ka ba bro? Iba yung question mo ba kanina dito sa nakasulat? Same lang, okay. So yung question ni Paul is, nung sinabi ni Jesus sa cross na into thy hands I commit my spirit, yung nag-proceed na spirit, ito ba ang human soul? Do we need to still distinguish yung divine nature doon sa spirit na pumunta sa Ama or unnecessary na? Yes, kailangan nating i-distinguish yung divine nature sa spirit ni Christ. Dahil yung sinabi ni Christ na into your hand I commend my spirit, ang ibig niyang sabihin nun ay totoong kaluluwa niya. Totoong may kaluluwa si Jesus sa pagkatao niya. So meron siyang creaturely soul. Yung creaturely soul ni Jesus ay yung kaluluwa niya, pangtaong kaluluwa niya. Katulad may pangtaong katawan siya, may pangtaong kaluluwa din siya. So ayun yung nabanggit natin kanina na may heresy. Ano ba yung heresy na yung kanina? May isang heresy na naniniwala na yung divine logos ang naging soul ni Jesus. Doon, kumaga katawan lang yung totoong body lang yung incarnation niya, walang human soul. Ayun yung Apollinarianism. Yung divine logos daw ang pumalili sa human rational soul or mind ni Christ. So, importante na ma-distinguish natin yung na merong human soul ang Panginoong Jesus. At ito mismo yung nag-proceed sa Ama nung namatay ang Panginoong Jesus. Yun yung answer dun, bro. So, baka may follow-up ka dun. Hello po. Ayan, sige bro. So, Pastor, true soul niya yun, ano? Pero hindi natin siniseparate dun yung divine nature pa din. Kasi, nung namatay ba si Christ, yun pa rin ay medyo naano na ako sa tanong ko. Ilag. Totoo na yung Ilag ka na. Parang naisip ko kasi yung hypostatic yun continuous yun hanggang siyempre ayun ba ay hanggang nung namatay siya hanggang doon sa soul na nag-proceed. Ang ibig mong sabihin ay hanggang ngayon ba ay may human soul siya? Hindi, I mean yung namatay si Christ. Yun pa rin ba ay under doon sa hypostatic yun yung soul niya, nandun yung divine nature pa din. Siyempre, ganun ba? Wala yung divine nature sa soul. Wala yung divine nature sa human soul. Ang sinabi ng mga ancient theologians, yung person, siya yung who, yung nature, sila yung what. So yung what ay divine nature at yung what ay human nature. Yung who ay yung person. So yung person ni Christ ang kumikilo sa pamamagitan ng human nature. So yung person ng Logos, siya yung may human soul. Pero yung divinity niya, walang human soul. Yung divinity, walang human body. Yung person, yung hypostasis, yun yung kumikilos sa pamamagitan ng human soul at human body. Therefore, nung nagsasalita si Christ doon sa cross, sabi niya, Father, into your hand I commend my spirit, yung naghihingalo doon, yun yung person ng Logos sa kanyang pagiging tao. Yun yung nangyayari noon. Kaya na sinabi niya, namatay siya, yung kaluluwa niya mismo, yung human soul niya mismo ay nasa piling ng Ama. Hindi material yung soul, immaterial siya. Pero hindi ang immaterial soul katulad ng immaterialness ng Diyos. Kaya ang sabi sa confession, ang Diyos ay most perfect spirit.
Kasi wala tayong language na pwedeng i-describe. Kunyari, ang angels, spirit sila. Sinless spirit sila. Pero, dinistinguish pa rin ang confession na ang Diyos ay hindi lang basta spirit, kundi most perfect spirit. Ibig sabihin, iba to. Hindi siya created spirit. Uncreated spirit ang Diyos. Ang created spirit na pumunta sa Ama ay yung human spirit, human soul. So, gano'n natin makikita yung distinction. Although mahirap yun dahil, again, mahirap mag-isip ng hindi material or animate. Okay. I guess yung tanong ko, Pastor, ano din parang anong nangyari sa divinity nung namatay yung humanity ni Christ? Okay, yeah. Mas magandang ano yan. Ay, Mas madali. mas madali siya. Anong nangyari sa divinity nung namatay si Christ? Wala. kung papaanong yung divinity sa eternity ay walang nagbago sa kanya nung nag-create siya ng mundo at walang nagbago sa divinity nung pinanganak si Christ, wala ring nagbago sa divinity nung namatay si Christ. At wala ring nagbago sa divinity nung nag-resurrect si Christ. At walang nagbago sa divinity nung nag-ascend si Christ. At walang nagbago sa divinity sa ngayon, at walang magbabago sa divinity sa second coming ni Christ, at walang magbabago sa divinity eternally. Doon natin mapangahawakan yung immutability ng Diyos, na hindi talaga siya nagbabago. Walang nagbago sa divinity. Immutable siya from beginning to end, at ang sinasabing may changes, may mga mutability, yun ay exclusive sa humanity ni Jesus. Ang may nagbago ay dun sa pagkatao ni Jesus. So, part yun ng common infirmity. Part yun ng limitation ng pagiging tao, yung pagbabago. Humihinga, di na huminga. Bata, naging matanda. Nasa state of humiliation, napunta sa state of exaltation. May mga changes. Sa divinity, wala. Mula simula hanggang walang hanggan sa walang hanggan. Sa kanyang pagka-Diyos, ang Ancient of Days. So, baka may clarification ka lang, bro. Opo, Pastor. Parang nagiging tanong tuloy sa akin ngayon po. Okay. Sige. Yung tanong kasi medyo nalilito pa ako Pero ang naisip ko kasi... Pero pwede kasing mabuklat yun habang tinatanong mo siya. So, parang naisip ko, ang doctrine ba ng hypostatic union is dinidistinguish nito yung nature ng person na truly human at truly God na Christ? Dinidistinguish lang niya, or ang doctrine ba ng hypostatic union is telling us na hindi mo po pwedeng tingnan si Christ na magkahiwalay yung human at divine? Pareho. yun yung purpose ng Chalcedonian negatives. Ang purpose ng Chalcedon na sinabi doon na ano yung sinabi doon? Without confusion, without change, without division, without separation. Yun yung purpose. Na hindi mo sila pwedeng paghaluin, pero hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang divinity at humanity ni Christ, pero hindi mo rin sila pwedeng i-mix. Dahil may one person. Doon na may two natures. So, both siya. Kaya nag-take labor talaga yung mga fathers natin sa Chalcedon. Ayun, sige grabe. Bro, pwede pa. Kaya hindi sila basta-basta. Na parang, ano lang yan. Credo sobrang lang. Sobrang tindi ng mental, spiritual work na ginawa nila noon. Na para tayong pinasahan ng kayamanan. Yung kayamanan na pinasa sa atin, hindi lang isang
gold, kung hindi punong-puno ng gold, napakayaman na pinaghirapan nilang hukayin kung saan-saan na pinasa sa atin. Ganun, ay, hindi, illustration lang yan. I mean, nababasa ko na yung Chalcedonian Creed even before, pero ngayon na pinag-aaralan natin siya, yung incarnation ng tuloy-tuloy, tsaka yung mystery nung person ni Christ. So, talagang parang na-appreciate ko siya lalo. Kasi, kagaya nung tanong ko kanina na yung soul ba ay, parang ang naisip ko kasi doon, yung hypostatic union, hindi nag-cease yun nung nag-proceed yung soul ni Christ sa Ama. So, parang naisip ko, ibig sabihin ba yung divine is nakaranas din ng joy nung parang gano'n na yung implication sa akin. Namimix ko na siya. Diba? Kaya parang na-appreciate ko lalo yung very nuance na mga distinction na ginawa doon sa Chalcedonian Creed. Na dinidistinguish nila, huwag mo i-mix, pero hindi mo rin pwedeng pag-iwalayin. Mag-make sense lang yan kung pinag-aaralan mo yung Bible mo. Yeah. Kumbaga, yung Chalcedon, tinuturuan tayo paano umilag. yun ang point. Actually, yun ang point. Kaya, puro negative siya eh. Without. Sabi niya, ilag ka dito, ilag ka dito, ilag ka dito, ilag ka dito. Wag ka mahulog dito, wag ka mahulog dito, wag ka mahulog dito. Doon natin masasabi talaga na dahil mystery ito, ang mga iniiwasan natin yung error nito. Yes. So, pwede natin sabihin, tinuturuan tayo ng Chalcedon paano ilagan yung mga laser na yan. Okay, Pastor. Siguro last question na to, Pastor. Since si Christ ay truly human at nakatanggap siya ng glorified body, ibig sabihin yung glory ng truly human body niya is hiwalay pa yun doon sa glory nung kanyang pagiging divine? Or ito ba ay merong mas mataas na glory yung divinity niya? Paano ko ba dapat tingnan yung glorified humanity ni Christ? Kasi babalik siya eh. So, kailangan malaman kung paano ko siya i-approach. Parang ganyan yung nagiging naisip ko ngayon. Ayun, Pastor. Though, malalaman natin yun kapag dumating na si Christ. Hindi tayo magre-react properly as Christians kapag dumating na si Christ. Pero ang helpful yun ngayon. Helpful yun ngayon kung paano natin siya itatrato bilang Panginoon natin. So, may iba't ibang glory si Christ. Meron siyang, binanggit ko na rin ito kahapon, meron siyang divine glory, katulad ng Father at Spirit. Yun yung divine glory niya, kalwalati niya bilang Diyos. Hindi natin makocontain to. Sabi ng Diyos kay David, sabi ni David mismo, kahit itayo ko pa yung malaking templo, hindi ka mako-contain nito. Walang makaka-contain ng divine glory, kaya ang ginagawa ng Diyos sa Old Testament, puslit-puslit lang ng experience sa burning bush, sa fire at sa clouds, sa temple, glory. Lahat yun papuslit-puslit lang. Kaya nag-ask si Moses, sabi ni Moses, Panginoon, show me your glory. Sabi niya ng Diyos, hindi pwede, mamamatay ka. Hindi, dual yun. Dahil sinful siya, mamamatay siya. Pero pangalawa, dahil creature siya. Hindi kaya. Kahit ang mga angels, alam mo yung mga angels na nasa heaven ngayon, yun ay glory ng Diyos na pinapakita niya sa creatures. Hindi kaya i-contain ng finite ang infinite. At ang glory ng Diyos ay infinite. Maging yung mga angels ay nagtatakip na ng mata sa kanilang composition sa mediated glory. Kaya patikim pa lang. Kahit yung sa mga angels, kahit ang mga angels na hindi namamatay, they cannot contain. They cannot contain God. Hindi pwede yan. So yung kay Moses ay pagiging creature niya, pagiging sinful niya, he will die. So, therefore, yung divine glory, never natin, kumbaga unceasing talaga. Tapos, meron si Jesus na personal glory sa pagiging logos niya. Ibig sabihin, peculiar yung glory ng
Father bilang Father, ng Son bilang Son, at yung Spirit bilang Spirit. So ito ay personal glory. Dahil ang Father ay hindi ang Son, wala siya nung personal glory ng Son, yung Son wala nung personal glory ng Father, yung Spirit walang personal glory ng Son, and vice versa. Dahil ang Father ay hindi Son at Son ay hindi Spirit at Spirit ay hindi Father. So personal yon. Pero meron din si Jesus no mediatorial glory, pagiging Diyos tao. Lahat ito mapapatikim sa atin sa eternity. Kaya meron tayong growth in our experience sa Panginoong Jesus. In this life, through the means of grace, and eternity through direct beatific vision kay Christ. So, malalaman natin siya, mararanasan natin siya sa kalooban ng Panginoon, sa mabuting kalooban ng Panginoon sa eternity, at ngayon may mga patikim sa ating pinapamalas, sa ating personal prayer, ating corporate worship, sa preaching of the word, sa Lord's table, dun pinapatikim sa atin yung communion with Him. It's good to desire na mamasdan yung kaluwalhatian niya, ang kanyang divine glory, personal glory, saka mediatorial glory. Yung mediatorial glory bilang God-man. Specific sa kanya yon. Kasi ang Father ay hindi naging God-man. Ang Spirit ay hindi naging God-man. Si Jesus lang ang naging God-man, ang second person ng Trinity, na peculiar sa kanya. So any follow-up dun, bro? Wala na, Pastor. Thank you. Sarap. Salamat. So ibig sabihin, even sa eternity, usap pa rin tayo ng hypostatic union. Okay, mag-alala. Sa glory, harap natin si Christ, pag-uusapan pa rin natin yon. Sasabihin pa rin natin, ganun pala yun. Hindi matatapos yung pagkakilala natin sa Kanya. Ayan, hindi ko papansinin yung sinabi ni Deacon John Madrid na nag-descend sa Hades. Di ko papansinin yan, di ko nakita yan. Ayoko muna pag-usapan. Ayan. Sino pa ba? Si Darlene. Ayan, si Darlene. Sabi ni Darlene, John 1:48, yung kinausap ni Jesus si Nathanael, sabi ni Jesus, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Sa earthly ministry ni Christ, nakadepende siya talaga sa banal na spirito. Yung mga ganito pong passage na nagpapakita ng pagiging omniscient ni Christ, ito po ba ay dahil in-reveal ito ng Holy Spirit sa Kanya? Medyo strong ako, Darlene, sa position na talagang fully dependent si Jesus sa whole ministry niya, na earthly ministry niya sa Holy Spirit. Actually, nakadepend siya sa Ama sa kapangyarihan ng banal na Spirito. So, nakadepend si Christ, never nagdepend si Christ sa kanyang deity. Actually, pinag-usapan namin yan kahapon sa Bible class. Never nag-cheat si Christ. Hindi siya gumamit ng hack sa kanyang earthly ministry. Kaya kaya niyang sabihin sa atin na He can sympathize with us. Tayo bilang mga mananampalataya, pag nahihirapan na tayo, gusto natin ng hack, gusto natin ng cheat, gusto natin, baka pwede ba Panginoon kahit one day lang, one instance lang na hindi ako magkasala. Pwede bang hindi ko pagpapaguran yung sanctification ko, Panginoon? Pwede ba yung ministry namin may one time na hindi ako nakadepende sa Holy Spirit? Pwede bang bigyan mo ko ng supernatural work mo? Hindi ginawa yun ni Christ. Kasi gusto ni Christ na tayo rin in our union with Him na umasa sa banal na spirito sa buong buhay natin bilang Kristiyano. Whether personal graces or
ministry. Si Jesus, ginawa niya yon. Maging sa personal graces niya, kailangan niyang mag-feed ng word. Diba? Sabi niya, meron ng pagkain na hindi niya nakikita. Word of God yung Si Jesus, nagbabasa pa rin ng Bible. Si Jesus, nag-meditate pa rin ng word. Kaya sabi niya, it is written, it is written, it is written. Kasi nag-memorize siya. Si Jesus, pray pa rin ng pray. Kasi nakadepende siya. Hindi nag-cheat, hindi nag-hack. Walang time na sinabi ni Jesus, okay, gamitin ko muna yung divinity ko in this instance. Dahil yun yung magiging buhay natin bilang believer. Dito in this life, ganun ang mangyayari sa atin. Ang bibigay sa atin ng Panginoon dito ay kung paano dumepende sa banal na Espiritu. Ganun din yung ginawa ni Jesus. Medyo strong ako dito sa part na to, na even sa mga ganitong instances, ito ay revelation ng Holy Spirit, hindi to omniscience ni Jesus. Maging yung mga time na sinasabi na nakikita niyo yung puso ng mga Pharisees, hindi siya nag-tap sa divinity niya ngayon, walang ganon. Nag-act si Jesus sa kanyang divinity, at nag-act si Jesus sa kanyang humanity, humanity. So, yung mga miracles niya, yun ay dahil sa Spirit, dahil sa power ng Holy Spirit. Sinabi sa John chapter 3, He has the Spirit without measure. Hindi sinabi doon, He has His divinity without measure. He has His Spirit without measure. Yung power, dependent siya. Ang tawag sa Kanya ay the anointed. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, umaasa din tayo sa Holy Spirit. Sa fruit ng ministry, sa personal sanctification natin, hindi tayo maghahanap ng easy way. Hindi tayo maghahanap ng hack. Hindi tayo maghahanap, kasi hindi ginawa ni Jesus yun. So, nung kino-confirm tayo ng Holy Spirit na maging mas katulad ni Jesus, kino-confirm niya tayo na mas maging dependent sa Holy Spirit. Si Jesus yung Spirit-filled man. Kaya tayo, pag mas nagiging Christ-like tayo, mas nagiging Spirit-dependent tayo. So, medyo kinonect ko yun dun, Darlene, dahil mula incarnation niya hanggang death niya, dinanas ni Jesus lahat bilang totoong tao. Totoong napuyat siya. Natutulog na lang siya, ginising pa siya. Nung mga disciples niya, totoong nagutom siya, kumain siya, nauhaw talaga siya. Lahat yun dinanas niya. Siya ay umaasa sa banal na Espiritu. So, ayan, sige. Baka may follow-up ka doon, Darlene, tapos mag-close tayo. Bulldogmatic. Ayan. Sige, Darlene, baka may... Asan si Darlene? Andiyan pa ba siya? Wala na yata dito. Ayan pala. Okay. Ayan, so thank you. Sige, meron pa naman tayo next Monday. Gawa ko ng susunod na lesson natin. Sa ibang mga parts pa ng hypostatic union, ayun, yung kanina, communication of properties, tapos yung sa tanong ni James kanina, yung what kind of humanity yung inassume ni Christ, yung hypostasis, ayan, hypostasis na pinag-uusapan, ayan. So, ilagay ko yan dun sa next topic natin. Manalangin po tayo. Diyos namin, pinupuri ka po namin dahil kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang aming Panginoong Jesus na ipinadala mo para sa kanyang pagiging totoong tao. Pinupuri ka namin dito, aming Ama. Hindi namin to maintindihan ng buo, hindi namin to maintindihan comprehensively, pero kaya namin itong maintindihan truly dahil sa iyong illumination sa pamamagitan ng Holy Spirit. Tinihiling po namin naman na
sa mga ganito pong usapan ay bigyan nyo kami, ganitong turo, bigyan nyo po kami ng isipan na handang makipag-dialogue, isipan na bukas, may bukas na pananaw at may bukas na Biblia. Sana po ay gamitin nyo ito para sa aming paglago sa kaalaman sa iyo at paglago sa kaalaman sa bawat persona mo ng iyong pagka-Diyos. Hinihiling ko po na makilala pa namin si Jesus dahil iyon ang gusto mo, Ama. Ang gusto mo, Ama, ay makilala pa namin ang anak mo. Ang gusto mong saliksikin namin ay ang anak mo. Ang gusto mong itanghal ay ang bugtong mong anak. Ginawa mo, pinlano mo lahat para ang anak mo ang mapapurihan. Kaya salamat po, Diyos. Alam namin na diringgin nyo ito dahil ito ang gusto mo. Pinupuri ka namin. And also, please keep us, Father, at strengthen yung mga kapatiran na may mga meron pang graveyard shift, nagtatrabaho pa. At sa amin na mga magpapahinga na, bigyan nyo po kami ng magandang tulog at malusog na pahinga. Ilayo nyo rin kami sa mga trangkaso at karamdaman na kumakalat na ngayon at mga kapatiran namin na may mga karamdaman. Sana po ay pagalingin nyo sila. Si Tita Debbie, pagalingin nyo po si Tita. Si PJ na may trangkaso, pagalingin nyo po ang Utduhan family. Salamat sa pagpapagaling nyo at iba pang mga kapatiran namin na may karamdaman. Pagpalain nyo po si Deacon Marlon, Morales family, Danyo family, si Sandra, kanyang family, kay Arvin, kay Deacon Arnel family, kay Mariel, kay Gwen sa Mata family, kay Yvonne, kay Paul, kay Christina, kay Ate Liz, Orculio family, kay Rain, kay Bless, sa kanila ni Ed, kay Joel, kay Deacon John, kay Darlene, kay J. Lord, kay Teresa. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.